Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Parte sa flood control project sa Davao River sa Davao City na danyos. Mga residente nanawagan nga ayuhon na kini. Duha ka basketball teams nagrambol atol sa paliga sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Usa ka balay ug daw sa Cagayan de Oro City, 70,000 pesos nga cash pangbayad sa eskwelahan, lakip sa naabo. Wala nagaandar nga CCTV sa pipila ka establisimento, hagit sa mga otoridad sa Davao City sa pagsumpo sa krimen. City Council sa Samal Island sa Davao del Norte, magpahigayon og mga sesyon sa barangay. Diandi Festival 2025, formal na nga gibuksan sa Iligan City. Mabulokong kultura ug tradisyon ilang gibida. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Inay sementadong dalan, taytayan nga gama sa kahoy ang ginaagian patabok sa mga residente sa kilid sa dike sa Matina Gravahan sa Davao City nga duol sa Davao River. Kini man danyos ang parte sa flood control project sa lugar. Busa ang mga residente nakapangutana na kung kanus-a kini ayuhon sa hingtungdang ahensya. Sumala sa DPWH, nagkaproblema sa road right-of-way, busa na tanggung ang pag-repair ni ini. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Kung tan-awon gikan sa layo, daw dakong kanal nga lusutanan og tubig gikan sa residential area sa Matina Gravahan, Davao City. Kining nabakante nga parte sa dike sa Davao River. Apan dihang giduol, misibog na di ay pasulod ang sapa, humana danyos ang parte sa dike. Ang mga residente, inay sementadong dalan ang ginaagian, kahoy nga taytayan ang ilang ginatabukan. Kining magsilingang senior citizens, makuyaw-kuyawan matud pa, matag mutabok. Kay siminto man dati, nabardown man. Delikado ba yan? Di kami maggunit sa ingon ani siro. Kay pugo ko, kung magsimba ko makuan, makaana pa mi gamay sa kuano. Ana among style. Nako, unya akong tao pananglitan dakong tubig. Pares na ako nga di ko kabalo mo lang, sa una lang na. Sumala pa nga dinhitaman sa akong kitindugan ang gisemento nga dalan kilid ni ining dike. Apan tungod matud pa sa kusog nga pag-ulan inubanan sa pagbaha no ni agi dinhi sa Davao River, partikularmente ni ining nga area. Nakankan ang yuta sa ubos, busa na hugmak matud pa apil ang gisemento nga dalan. Busa ang mga residente nagtinabangay no, nagbayanihan sila aron nga magkuha og mga kahoy sama sa mga kawayan, gipagtagpi-tagpi nila aron nga magbutang sila og daytayan human nga nahugmak ang gikonkreto nga dalan. Busa kung ikaw dili anad no sa pag-agi dinhi kinahanglan jud ka magpanggunit no ug magsiguro gyud ka simuhang matagtikang kay kung isa lang nimo kasipyat mamahimo ka nga puniton didto na sa ubos sa sapa. Gani, duna na matud pay duha ka residente nga nabalian og batiis ug gamot human nahulog sa pagtabok. Sa mga hulagway, makita ang pagkaliki sa semento human nakanka na ang yuta ubos ni ini. Mas nindot jud tong naadyoy kuan, katong concrete jud nga agihan. Dali man po kumulakaw para di mahugno. Pero wala man mi mahimo ani. Sir sa may sige naman mi pangayhinabang ani. Uy. Nga iati manon ba kay parsa ni ting klase ting ulan na pod. Murag may nag-action sir. 2021 yang gisugdan ang pagtukod sa maong flood control project ug natapos ni adtong Mayo 2023. Apan dunay parte nga wala na konkreto tungod sa problema sa road right-of-way. Kanang makita nato diha na gap karon sa concrete is because wala nato na implement fully ang proyekto. Kay dunay nagdumili ang property owner na pasudlon ta within the bounds of their property. January 2024 matud pa dihang mibigay ang parte kung asa lang taman ang nasemento. Kung dili ma-repair dayon ang maong parte sa dike, magkadako ang kankan sa yuta nga maoy mo pahuyang sa pundasyon sa mga balay nga duol sa lugar, ingon man sa mismong bahin sa dike.
gibalikan dayon sa contractor ang maong area aron ayuhon dayon siya. Pero unfortunately, dunay resistance gikan dito sa property owner kung asa nahimutang tong ato pasilidad, napasudlo ng atong contractor aron ayuhon siya. So kung halimbawa tagaan lang mi og agihanan aron makatrabaho mi, then repairs can be done right away. Sa pahayag sa property owner, nagipadala sa GMA Regional TV 1 Mindanao, mitugot ang ilang pamilya nga gamiton ang ilang private property sa monolithic construction isip agianan aron i-repair ang dike sulod sa sobra tuig. Gani, gitugtan nga makatukod og bank houses sa ilang property nga libre alang sa laborers o gisaad matud pa nga ayuhon ang nadanyos nga property. Apan gibiyaan ra matud pa ang ilang property nga naguba. Tungod sa maong kasinatian, wala na sila misugo diyang mihangyo na sab niya atong Agosto sa miaging tuig ang kontraktor nga gamiton ng ilang property aron ayuhon ang nadanyos nga dike. Duna na sila gipasangat nga kaso batok sa DPWH labot ni ini. Dugang pa nga dunay nakaalokar nga budget nga nakalatid sa kontrata tali DPWH og kontraktor alang sa pagdemolish sa laing properties nga mooy magsilbing agianan sa mga ekipo aron dili na kinahanglan muagi sa ilang property. Duna matud pa sila'y katungod kung kinsa ang ilang hatagan og access sa ilang private property. Ugaling magkasinabot na ang property owner og DPWH 11 ug madayon ang pag-repair. Walay gasto ang gobyerno, sanglit ana pa kini sulod sa warranty period sa kontraktor. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Paliga sa basketball sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City, daw nahimong boxing human nga nagkagubot ang duha ka grupo nga nagkainitay atol sa ilang dula. Duha ka basketball team nga nalambigit sa kagubot, giban na sa maong liga sa barangay. Ano i-report ni Cyril Chavez? Nang lupad nga mga kinumo, mga player nga gitabangan og kulata og nagdinaganay nga mga player, ingon ani ang nahitabo sa paliga sa basketball nga daw nahimong boxing sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City adlong Domingo. Sa video ni Vanessa Aleria Monredondo, kita ang kagubot nga miresulta pa nga maigo og kinumo ang pipila ka players sa duha ka team. Sa laing video nga gi-upload ni Vanessa, kita ang daw sinugdanan sa kagubot. Pipila ka higayon nga adunay pisikalay nga nahitabo kung asa adunay pagpaniko, pagpanuklod o pagpangwakli nga nahitabo nga miresulta sa rumble tali duha ka team. Gani mismo si Barangay Agusan Chairman Andrew Melieza mitabang na sa pagbuwag sa mga nagkagubot ng mga player. So wala na gid napunggan. In fact, dying seconds na lang ang tato nga nahitabo. So nagfoul ang pikas nga team, then pag umanog free throw ni balos mo tong pikas mo tong wa gid na napunggan ni irap gid ang kagubot. Nasayran sab nga daan ang adunay bikil ang duha ka grupo tungod sa ilang mga dula sa laing paliga sa ubang barangay. So most likely ang katong duha ka team di nato ipabalik kay mo lagi di man pwede nga ang ato is lingaw-lingaw naman unta to tungod kay upcoming pod ang ato ang fiesta. Sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police, nabutang na kini sa blatter, apan wala na mipasaka pa og kaso. Panghinaunta nga dalhon nila sa bugnaw nga pamaagi o i-instill sa ilang hunahuna ang spirit of sportsmanship. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gihimugatan sa mga otoridad sa Davao City nga dako og tabang ang mga CCTV sa pagsumpo o pagsulbad og krimen. Apan hagit gihapon kanila ang mga wala nagaandar nga CCTV. Taliwala sa CCTV ordinance sa syudad. Ano i-report ni John D. Esteban? Dinhi sa Davao City, magduha-duha gyud og himo og krimen ang mga dunay daotang tumong tungod sa kadaghan sa CCTV camera. Dako usab daw ang tabang niini sa pagsulbad sa mga kaso sa krimen, ilabi na sa pag-ila sa mga mihimo niini. Apan, sumala sa Davao City Police Office, hagit kanila ang mga CCTV sa mga establishmento nga pangit og kuha ug ang uban masayran nga wa gaandar. When we try to review the CCTV, wala pa lang laman. That is our problem. The city government must try to, or our police must try to parang i-audit
if all the CCTV deployed was serviceable or not for our crime prevention. Kay as previously, merong mga CCTV na hindi functional. Tapos nakikita lang na hindi siya functional during meron ng krimen and na wala palang laman. Hinuon, sumala sa Public Safety and Security Office, gina-check man daw ang mga CCTV sa mga business establishments aron masiguro nga mituman sa ordinansa. Sila in-inspect, pagka walang laman niyang kanilang CCTV, talagang kine-check up yan and they are given inspection report and they are given a certain period of time to comply with this city ordinance. If not, their permits will be revoked or they will not be able to renew the business permit. Ang Davao City, dunay CCTV ordinance nga mag-require sa mga business owner nga dunay kapital nga 3 million pesos ug labaw pa niana nga magmuntar og high definition nga CCTV camera ug dapat ma-store ang mga video footage pinaagi sa cloud storage. Ang mga negosyong 3 million pesos paubos ang kapital kinahanglan sa mutuman apan dunay mga exemption. Sama sa pagmuntar og stand-alone camera nga makuha niini ang 30 feet nga visual distance. Sa karon nakamuntar na ang lokal nga pangamahanan og 200 ka CCTV ug buot pa kini nga dugangan. We are continuing to invest for the procurement of CCTVs and when these CCTVs will be available, then it will be installed as soon as possible. Kauban, si Bebot Kahe sa kamera, Jandy Esteban, One Mindanao. Ato ng siren karon ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Mubalor sa 16 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga kasundaluhan ato sa ilang checkpoint sa Iligan City. Humana kadawat ang 2nd Mechanized Brigade Philippine Army og report nga adunay mga smuggled nga sigarilyo ang ipalusot sa Iligan City. Nakig-alayon gilayon kini sa Iligan City Police aron sa pagmontar og checkpoint sa Barangay Camage. Duha ka aluminum van ang ilang napara atol sa maong checkpoint apan kalit midagan ang driver sa usa ka van. Nadakpan kini og gidala sa Bureau of Customs ang gimanayong van. Dihang giablihan na diskubrihan ang kahon-kahon sa mga gituwang smuggled nga sigarilyo. Miabot kini sa 390 master cases sa gituhuang smuggled nga sigarilyo ang nakuha sa mga otoridad nga adunay market value nga 16 million pesos. Sa karon na sa BOC Iligan Station ang mga kontrabando samtang padayon pa ang investigasyon nga ginahimo sa maong mga ahensya. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay usa ka 32 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City human gipusil sa makadaghang higayon sa iyang kaugalingong half-brother gamit ang high-powered nga armas. Suspect sa krimen padayong gipangita sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang 32 anyos nga lalaking residente sa Purok 8, Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Human nga matadtad sa bala ang iyang lawas. Human gipusil sa iyaha mismong half-brother. Ang krimen nahitabo pasado las 9 sa buntag adlawng Lunes. Dali sab nga misibat ang suspect sa maong krimen. Matod sa Kukpo, usa ka 41 anyos ang suspect ug adunay mga kaso kaniadto nga nalampigit sa illegal nga droga. Ang atong suspitsado na-involve kini sa mga illegal nga activities sama sa illegal drugs ug naanak kini siya conviction pa niagi nga involved sa illegal drugs. Emosyonal nga nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang 22 anyos nga si Analu, live-in partner sa biktima nga dili pa madawat ang nahitabo. Siya magutik bantay ko sa kanang bata nga gamay, grabing nilak ganina kay sige siya pangita siyang papa. Sumala ni Analu nga sa milabayng gabi pa naglalis siya og ang biktima tungod sa pagselos kuno niini sa mga makauban ni Analu sa iyang pagpamaligya. Apan nagpadayon kuno og yaw-yaw ang biktima hantod nga nakabikil niya ang iyang igsuong babae. Rason nga napusilan siya sa suspect. Munag napungot na tingali sa sige yaw-yaw kay sige man yaw-yaw sige nang istorya bitaw napungot tingali ang suon pud lagi nga lalaki mo ni gawas
then gipusil. Kung mahimo makonvince ang pamilya nga tabangan nga makasurrender ang suspitsado ni itong shooting incident para mas maubsan ang kaso nga iyang atubangon. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gilunupan ang pipila ka kabalayan sa usa ka barangay sa Zamboanga City human milapaw ang tubig baha sa usa ka suba gumikan sa kusog nga ulan. Aniya ang report. So, ano sitwasyon no? Daw dagat na kiningdalan sa sitio Camias, Barangay Curuan, Zamboanga City, diyang milabang ang mga opisyal sa barangay ug rescuer sa Bureau of Fire Protection alang sa rescue operation sa mga posibleng na stranded nga residente. Human gibaha ang barangay gumikan sa kusog nga ulan pasado 1:30 sa hapon adlawng Lunes. Gani ang maong tubig baha misulod na sa pipila ka kabalayan. Sa sentrong bahin sa mong barangay, makita kini mga inatiman nga baboy sa usa ka residente nga sa gawas na lang sa tangkal nga walay tubig gipanghikot. Sanglit ang ilang mga tangkal nahumol na sa tubig baha. Sa luyo sa mong tangkal, makita ang kataas sa tubig baha nga doon na pa'y mga gapnod nga nangaanod. Sa palengke sa mong barangay, makita sab ang taman tuhod nga baha nga milunop sab sa maong lugar. Sa sitio poblasyon, makita kini mga manguliay nga estudyante nga gibit-bit na lang ang ilang mga sapatos samtang milusong sa gibaha nga dalan. Sa laing bahin sa mong barangay, makita nga gilangoy-langoyan na niini mga kabataan ang daw dagat nga baha nga milunop sab sa pipila ka kabalayan. Hinoon ang maong pagbaha mihubas pag-abot og 5 sa hapon. Sa tala sa mong barangay, anaa sa 6 ka mga sitio ang gibaha. Ginasuta pa nila ang kinatibok ang ihap sa kabalayan nga naapektuhan. Hinoon walay natalang nag-evacuate o naangol sa insidente. Sumala sa barangay, ubos ang riprap sa maong barangay nga usa sa mga hinungdan sa pagbaha sa maong barangay. As of now man sir, yung the newly elected district to congressman na allocate na ng budget regarding this river para sa riprap para pwede ma-flood control naman, na-allocate naman kasi mababa talaga yung riprap dito sa Curuan. Sa karon nagpadayon ang barangay council sa Curuan sa pag-awag sa mga residente nga magbantay sa mga posibleng pagbaha, ilabi na kung dunay pagdaot sa panahon. Sumala sa pag-asa, habagat o localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka balay ang ugdaw human gilamoy sa kalayo sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. 70,000 pesos nga cash nga pangbayad unta sa eskwelahan. Lakip nasunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha ni Berl Aguilar Jr., makita ang dakong kalayo nga milamoy sa Acacia Extension sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Pasado 3:00 sa hapon adlawng Lunes, ang mga residente sa lugar nagtinabangay aron pakgangon ang kalayo. Sa laing anggulo sa video nga kuha ni JR Maiso, makita ang mga residente nga ginasalbar ang ilang mga bike o mga motorsiklo samtang padayon ang paglamoy sa kalayo sa maong balay. Kaya dito man ko naglawag mo ko sa baboy. Then pag umanog lawag na may piti-piti sala, wa may tao diri. Pag anak ako sa sira. Na may kayo din, anak mo din kayo di. Kamang ko anak kay dito man padong ang kuan, nagdon mo ni kuan. Balik lang ko pag tubig diha. Sabihan na ko dito nang kamang na dito kay namin ni Alcoba diri. Paspasig kayo. Gawas sa pipila ka mga motorsiklo, wala na laing nasalbar pa ang iyang mga anak. Lakipsab sa nasunog ang iyang balor 70,000 pesos nga tinigom nga para unta ibayad sa eskwelahan sa iyang anak. Gilugi gyud ako kay para sa akong anak. Ako pangandre sa akong anak nga ginanagon mi nga kapis 100,000 ang UGT lang sa usa ka tuig dito sa Manila. Pangandaman gyud nako. Wala gyud usa ka pamilok wala. Sumala sa Bureau of Fire Protection Carmen Station nga wala na laing balay nga nadamay sa maong sunog. Gama sa mixed materials ang balay. Hinungdan nga paspas kini nga nasunog. Pwede electrical pero dili pa ta mo kuan ana karon mo conclude oo. Kay under investigation pa gid siya. 100,000 pesos ang natalang danyo sa maong sunog samtang nag-apod-apod na sab ang Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Department og paunang tabang sa 5 ka mga pamilyang apektado. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap. 1 Mindanao.
Nagpasidaan ang Department of Trade and Industry sa mga konsumante nga siguraduhong anaa sa standards ang mga pamaliton nga dekorasyon sama sa Christmas lights. Ilabi na karong misulod na ang Burr Months. Sumalat ni Dexter Bermudez, ang Senior Trade and Industry Development Specialist sa DTI-11 atol sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga siguraduhong dunay Philippine Standard kon PS Mark ug Imported Commodity Clearance kon ICC sticker ang Christmas lights. Dugang ni Bermudez tumong sa pagbutang og PS Mark ug ICC sticker aron masiguro nga maayo ang kalidad sa paliton nga produkto ug malikayan ang mga disgrasya ug masiguro ang kaluwasan sa mga konsumante. Karong Burr Months, subling pakusgan sa DTI-11 kauban ang ubang mga ahensya ang kampanya ug ang panawagan sa mga konsumante nga pilion ang mga Christmas lights nga anaa sa saktong standards. Pagpasidaan sa DTI-11 bisan ang mga gamit nga gipalit sa online. Kinahanglang dunay PS Mark o ICC sticker. Ilabi na kung nalakip kini sa mga produkto, ilawom sa mandatory certification. Usa ka magbanay nga nagbiyahe sakay og tricycle ang gipamusil sa wala pa mailing sospek sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Amahan, inahan og 16 anyos nga anak, patay, samtang 11 anyos nga anak, samdan. Ani ang detalye. Napalgang nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo ang upat ka mga sakay ni ining tricycle sa mingaw nga lugar sa barangay Nalinan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, banda 12:30 sa hapon adlawng Lunes. Magbanay di ay kini nga residente sa Cotabato City nga biktima sa pagpamusil. Dead on the spot dinhi ang amahan kinsa driver sa tricycle human makahiagom og daghang samad pinusilan sa lawas. Samtang gidala sa ospital ang laing tulo ka mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang 32 anyos nga asawa ug 16 anyos nga anak nga babayi. Samtang padayong ginatambalan ang nasamdan nga 11 anyos nga anak nga lalaki. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, sakay matud pa sa mong tricycle o payong-payong ang maong mga biktima diyang gipamusil sa wala pa mailing sospek. Sa ngayon, unidentified pa po yung suspect natin, same with the motive. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga sospek. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang mga paryente sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Samdan ang usa ka 25 anyos nga babae human giluba sa kapuyo nga 31 anyos nga lalaki sulod sa giabagang panimalay sa Purok 5 Barangay Komunal sa Davao City. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, miabot ang sospek nga usa ka construction worker sa panimalay nga gituhang lango sa ilimnong makahubog ug gipangayuan sumala pa sa biktima og kwarta nga pangpalit og gatas sa anak. Apan nasuko matud pa ang sospek ug nikuha og gunting dayon dunggab sa likod sa liog sa biktima. Gilang gidala sa ospital ang biktima kinsa padayong ginatambalan. Arestado sab ang sospek ug na-recover ang gunting nga gigamit sa pagpanunggab. Gikusudian na kini sa kapulisan ug posibleng mag-atubang og kasong attempted homicide. Wala na mihatag og dugang pahayag ang sospek human sa panghitabo. Ginakuhaan pa sab og pahayag ang biktima. Panimalay sa usa ka barangay Kagawad sa Cotabato City, gingong gilabayan og granada sa wala pa mailing sospek. Gate lakip duha ka mga sakyanan nga nakaparada na danyo suman maigo sa shrapnel sa maong eksplosibo. Ani ang detalye. Maayong pagkaliki ni ining bahin sa semento nga gitugpahan sa usa ka granada nga mibusikad sa atubangang bahin ni ining gate sa usa ka panimalay sa Barangay Poblacion 4, Cotabato City, banda 12:14 sa kadlawon adlawng Sabado. Atol sa pagbusikad, nangaigo matud pa sa mga shrapnel sa maong high explosive nga M16 hand grenade ang gate sa mong balay nga iya ni Barangay Kagawad Al Jainofin Ahmad Sumdad. Lakip na ang laing duha ka mga sakyanan nga nakaparada sa maong lugar. Matud sa Cotabato City Police, walay nasamdan sa hitabo. Apan padayon ang ilang hot pursuit operation sa usa ka lalaki nga nakamotor nga posibleng naglabay sa maong granada. Sa pakiginabi sa PNP sa Kagawad, wala kuno kini nadawat nga hulga sa kinabuhi nga posibleng motibo sa krimen. Nung nakausap po itong si Kagawad, nasabi niya wala siyang maisip na kagalit or maaring nag-threat sa kanya or mga may nagparamdam na pananakot against sa kanya at sa kanyang pamilya. Gumikan sa hitabo, mas gipalapdan pa sa PNP ang investigasyon. Yung pagpapasabog po ng mga ganito is a form of giving ng fear sa ating komunidad.
So nag-expand po yung investigation din natin, no? Hindi lang nakafocus kay Barangay Kagawad, nag-conduct pa po ng further investigation along the area. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga opisyal sa barangay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay usa ka 30 anyos nga babae humad gipusil sa pulis nga kapuyo nini sulod sa iyang panimalay sa Digo City sa Davao del Sur. Sa impormasyon gikan sa Digo City Police Station nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, napalgang patay ang babae sa panimalay niini sa Purok 11 Bonifacio Bataan Street sa Barangay Zone 3 sa Digo City sa Davao del Sur, Domingo sa gabi. Gilang sospek usa ka 30 anyos nga patrolman ug nadestino sa Hagonoy Municipal Police Station. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, giingong hubog ang sospek diyang miabot sa mong balay kauban iyang anak nga babae. Nagkalalisay matud pa ang biktima ug ang sospek hangtod ni bunlot ang sospek siyang pusil ug gipusil ang biktima sa makadaghang higayon hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Gipusil sab sa pulis ang inahan sa live-in partner nga anaa sa panimalay ni adtong tungura kinsa daling gidala sa ospital. Misulay og sibat ang sospek human sa pagpamusil apan naabtan sa kapulisan. Na-recover sa crime scene ang napulo ka balinis ug 7 ka basyo sa bala ug nakatakdang ipailawom sa ballistic examination. Padayon na investigasyon ug pagsuta sa motibo sa krimen. Gikusuliya sa Digo City Police Station ang sospek nga ginakuhaan pa og pahayag. Kasuhan kini og homicide ug frustrated homicide. Ginakuhaan pa sa pahayag ang kabanay sa biktima. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gilusad sa City Council sa Samal Island sa Davao del Norte ang mobile session. Kung asa ginapahigayon sa mga barangay ang ilang sesyon aron mapaduol sa katawhan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Ang session sa Konseho sa Samal Island, Davao del Norte ginapahigayon sa Sangguniang Panglungsod Session Hall sa City Hall Building. Pero niatong Webes, Agosto 28, gipahigayon kini sa Barangay Kaliklik. Mao kini ang paglusad sa ilahang mobile session. Sa isa ka bulan naatay session nga i-held dito sa barangay o gitawag nato nag-mobile session. Kay para ang ato ang trabaho mapaduol dito sa tao. Sumala sa Vice Mayor, paagi matud pa kini aron makita sa tao ang performance sa ilahang gipili nga mga opisyales. Samtang, aton matud pa sa gipahigayon nga legislative and executive agenda, pipila sa mga ginatutukan mao ang pagpalit og mga luna nga magamit sa lokal nga panggamhanan sa mga itukod nga proyekto. Labi pa nga ginalantaw ang pagdagsa sa mga tawo o negosyante nga mopalit og yuta sa isla inig human sa tulay. Ug pagpalambo sa social services sama sa burial assistance. Kinahanglan na sabdaw nga maaksyonan na ang mga lugar nga way tarong nga dalan, labi na sa mga hilit nga lugar. Lisod yun kaayo kung walay access road yun sa mga remote areas, labi na sa mga interior nga mga puroks, mga power plant areas na to. So lisod yun mo na nga karon na agi mga gina-focus sa local government. Kauban si Bebot Kahe sa camera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Gibuksan na sa Iligan City LGU ang month-long celebration sa D&D Festival 2025. Kinisubay sa kasaulugan sa kapistahan sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaagi sa usa ka ritual, giablihan sa Iligan City LGU ang tinuig nga D&D Festival nga subay na sab sa kapistahan sa patron sa syudad nga si Senyor San Miguel Arcangel. Adunay kapin usa gatos ka mga aktibidad ang nakalinya sa maong selebrasyon. Lakip na ang tradisyonal nga pagpakanaog ni Senyor San Miguel og prosesyon sa tibuok syudad nga himuon karong September 20. Panaghiusa og pagpadayon sa tradisyon ang tema karong 2025 D&D Festival. Gilaumang salmutan sa mga langyaw nga gikan sa nasod Korea tungod gusto niining tun-an ang mabulugong kultura og tradisyon sa syudad sa Iligan. Iligan continues to shine as the city of majestic waterfalls, rich in heritage, filled with talents, and blessed with people who never give up. Gratitude because isang paman sa mga kalisod ug hagit sa atong giatubang, ang Iliganon nagpabiling likod, mapinanggaon o andam mosuporta sa matag usa. Gidayeg sab ni Department of Tourism 10 Regional Director Marie Elaine Unchuan ang D&D Festival kinsa lakip na sa mga iladong festival sa nasod. Labaw na dinhi ang pagpakita o panaghiusa sa katawhan
taliwala man sa managlahing relihiyon sa syudad. The Diani Festival is a true reflection of the rich cultural heritage of Iligan, where the unity of our tribe people, Christians, Muslims, and Lumans shine as a testament to peace, respect, and shared identity. In your celebration of Panagiusa, you remind us that diversity is not a division, but a strength that enriches our nation. This festival is also a time of deep thanksgiving for the protection of God through our patron, Saint Michael the Archangel. Nakaandam na sab ang tibok pwersa sa Iligan City Police aron siguruhon nga mahimong hapsay ang kasaulugan sa month-long celebration sa D&D Festival. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.